Eto naman, November naman po is Diabetes Awareness Month. At base po sa recent report, alam nyo, ng Philippine Statistics Authority po ito, yung diabetes ang fourth leading cause of death sa ating pong bansa. Para pag-usapan ang posibleng banta at ilang paniniwala sa sakit na yan, nakasalang sa balita ko si Doc Oyi Balburias, internist at wellness expert, at isa sa mga host ng Pinoy MD nyo, Connie. Yes. So, Magandang umaga at welcome po sa balita ko. hi, Doc Oyi. Hello, Connie. Good June. afternoon. June po. Good afternoon, June. And Connie, yes. Good Oo. afternoon. Para doon, Doc, sa mga hindi pa nakakaalam, ano ba yung pagkakaiba? Siyempre, di ba, may type 1 at may type 2 diabetes tayong naririnig eh. Well, yung type 1, yan yung more may autoimmune component yan kung saan ang pancreas ay hindi nakakagawa ng insulin, no? Kung kaya't kadalasan talagang mga kailangan ang pasyente ng outside source ng insulin, no? Ang type 2 diabetes naman ay mostly ito lifestyle related, no? Especially kaakibat sa sobrang timbang, no? Kung saan nagmamanifest ang pasyente ng tinatawag nating insulin resistance, no? Kung saan merong inefficiency ng paggamit ng insulin at hindi naggagawa ng insulin ang kanyang trabaho para papasukin ang asukal mula sa dugo papasok sa mga cells ng ating katawan. Pero ano ba yung kalimitang sintomas na posibleng may diabetes na ang isang tao, di ba? At kung meron man, reversible pa ba ito? Kadalasan, pag sobrang uncontrolled na talaga, yan nagmamanifest na nung tinatawag nilang 3Ps, no? Yung polydipsia, polyphagia, and polyuria, yung ihi ng madalas, o kaya kung talagang sobrang uncontrolled ang diabetes, no? Dahil kadalasan insidious talaga ang concept nito, merong biglaang pagbagsak ng timbang or drastic na weight loss, no? Kasi tandaan natin ang asukal ay parang magnet yan sa tubig, at 66% at 60% or 2/3 ng ating timbang ay tubig, no? Kung kaya masyadong mataas ang asukal, yon nado-draw out yung fluids at nagka-cause ng sobrang biglaang pagpayat ng isang tao, no? But yung tatlo na yon, yung 3Ps, polyuria, polydipsia, and polyphagia, no? Palaging gutom, palaging uhaw, at ihi ng ihi. Yun. Doc, linawin natin yung ilang paniniwala tungkol sa diabetes. Ang tanong, talaga ba na yung pagkain daw ng matatamis ay yun yung numero unong pinagmumulan o cause ng diabetes, Doc? Well, hindi lang yun, hindi yun totoo na pagkain lamang. In fact, maraming environmental at as well as most especially nga nutritional and lifestyle related na sanhi kung bakit tayo magkakaroon ng diabetes. In fact, dun nga sa yung connection nga ng diabetes sa obesity o tinatawag nating diabesity, no? Dahil pataas din ng pataas ang bilang ng nagkakaroon ng sobrang timbang, mula pa nung 1998 nasa 20% lang. Ngayon, as of 2019 nasa 36.6% na ang bilang ng mga adult na Filipino na merong sobrang timbang or obesity na tinatawag, no. So, of course, ang pagkain ng like yung matatamis, no, ito kasi lalo yung mga simple sugars, wala na silang conversion na gagawin, no. Mabilis nitong papataasin yung asukal natin sa dugo, no, na siya magko-cause nga nung tinatawag na insulin surge, no. Pero hindi lamang pagkain, even stress, even environmental exposure, pagpupuyat, no, lalo na pagpupuyat, no. Pwede yan maging sanhi upang isang tao ay magkaroon ng tinatawag na insulin resistance, no. Insulin resistance ay ang pangunahing mangyayari sa isang tao bago ito mag full-blown na mag-develop ng diabetes. At ang pagtaas ng insulin or fasting insulin sa ating katawan ay nangyayari dekada, no, bago pa tumaas ang inyong fasting blood sugar. Oo. Kailangan talaga mag-ingat yung mga media, no? Oy, wala din po yan. Diabetes. May diabetes, Doc, tama. talaga ba? Hereditary o namamana ang diabetes? Yes, merong component ng genetics, no, lalo na dun sa type 1 diabetes talaga. Pero karamihan ng mga tao may diabetes, lalo na sa mga Pilipino, ay hindi yung type 2 or yung lifestyle related and environment related, no. So pero meron talagang component ng heredity ang sakit na diabetes. Ngunit tulad ng sabi natin, hindi naman tayo doomed by our genes, no. Kailangan pa nating i-turn on yung genes na yan, at kadalasan yung genes na genetic predisposition natin, ang nagka-turn on nun ay ang ating lifestyle o yung exposure natin sa mga maling pamumuhay, no, sedentary lifestyle, unhealthy foods, those things. Ayan, eto. Talaga ba, Doc, na blood sugar lang ang apektado at minomonitor kapag may diabetes?
Actually, hindi naman yung blood sugar ang tunay na problema ng taong may diabetes. Remember, tandaan natin, lahat ng kakainin nating carbohydrates ay talagang magiging asukal. Ang problema ng isang taong may diabetes ay yung inefficiency ng glucose metabolism ng kanyang katawan dahil nga doon sa kanyang kondisyon na tinatawag na insulin resistance. Mahalaga din na alamin natin hindi lang ang blood sugar level, kung hindi ang fasting insulin level, at importante din na alamin natin yung mga iba't ibang cofactors ng mga nutrients, vitamina at mineral na kaakibat o kailangan ng ating katawan para paandarin ng maayos ang tinatawag nating glucose metabolism. Pag sinabi natin glucose metabolism, ito yung pag-convert ng lahat ng kakainin nating carbohydrates into glucose, at ang glucose ay gagamitin bilang enerhiya ng ating katawan. So, regular exercise pwedeng makatulong. Definitely exercise will enhance insulin responsiveness. Alright. So, lalo po ito makakatulong sa pagbabawas ng timbang. Okay, ito talaga ba, Doc, na may koneksyon yung hindi paggaling agad ng sugat, di ba? Doon sa mga taong mataas ang blood sugar? Tandaan natin kasi ang diabetes at ang asukal na naiiwan sa ating dugo, sisirain nito ang blood vessel natin at maapektuhan ng daloy ng dugo dito, at ang ating dugo ang nagdadala lahat ng sustansya na kailangan ng ating immune system para pagalingin ang ating sugat. Maraming sustansya na kailangan ng ating katawan, ng ating immune system upang gawin ito ang kanyang trabaho of repairing our body with conditions like a wound or ang sugat. So importante yung mga yon. But kung nababarahan ng ugat dahil nga sa palaging mataas ang asukal at nagkakaroon ng pagbabara nito, then makukompromiso ang blood supply. In fact, hindi lang ang blood vessel ang pwedeng sirain ng diabetes, kundi pati ang innervation or ang kable ng kuryente, yung nerves na tinatawag natin, ay pwede ding sirain ng uncontrolled na asukal. Ay, naku, napakadelikado. Ito, talaga ba, kapag hindi na talaga makontrol yung ating blood sugar, meron tayong diabetes, and maaring mauwi ito sa pagkabulag o amputation pa nga, di ba, ng ilang parte ng katawan. Tama ka, Connie, So, maraming acute at chronic na komplikasyon ang diabetes na hindi kontrolado, So, isa na nga dyan ang pagkabulag, ang pagkasira ng pagputol ng paa dahil nga mababarahan yung daloy ng dugo doon sa mga ugat na nagsusupply sa ating paa. Ngunit hindi lang yan, Kasama na dyan ang pagkasira ng ating kidneys. And of course, pag kayo po ay may diabetes, mas tataas po ang antas ng risk ninyo para magkaroon kayo ng heart attack at stroke, which is coincidentally is the number 1 and number 2 causes of premature death sa ating bansa. So kung ang diabetes ay number 4 na cause of death, so kung kayo po ay magkaka-diabetes, then para nagkakaroon ng feed-forward cycle yan. Dahil pag kayo may diabetes, mas tataas po ang risk ninyo magkaroon ng heart attack at stroke din. Ayan, napakarami ho naming natutunan. Thank you so very much, Doc Oy Balburias, ang ating internist and wellness expert, at kasama rin sa Pinoy MD bilang co-host. Thank you, Doc. Okay, thank you. Balita ko, may tututukan kayo tuwing 10:30 a.m. sa GTV. Alamin ang mahahalagang balita at impormasyong dapat niyong malaman sa Balita Ko tuwing Lunes hanggang Biyernes. Mag-subscribe din sa GMA Integrated News sa YouTube.